Ito ang pinakamaliit na CGM sensor na nagawa. May pambihirang katumpakan ito na halos walang maling alerto, tumatagal ng 365 araw at pwede mo ring gawing hindi nakikita anumang oras. Pangmatagalang solusyon ito sa inis sa tradisyonal na CGM ayon sa website ng Eversense. Ganun nga ba kaganda ang CGM na ito? Matapos ang 6 na buwang paggamit, ibabahagi ko ang aking karanasan. Tatalakayin ko dito ang kalamangan, kahinaan, katumpakan nito at pagiging maasahan ng Eversense CGM pati paghahambing ito sa iba pang CGM na nasubukan ko. Mahabang video kasi marami akong gustong ibahagi. Huwag magatubiling laktawan sa gusto ninyong topic gamit ang mga timestamp sa ibaba. Hindi ako simponsoran o inupahan para sa content na ito, ako ang nagbayad sa lahat at ibibigay ko ang tapat kong opinyon. Tara na! At kailangan nating magsimula sa pamamagitan ng mas malapit na pagtingin sa Eversense sensor. Maliit talaga si Eversense, 18 mm ang haba at 3.5 mm ang diameter, halos kasinlaki ng maliit na tableta. Ipinapakita ko lang sa inyo ang mock-up dahil ang totoong sensor ay nakatago sa ilalim ng balat sa itaas ng aking braso. Inilagay ito ng doktor ko 6 na buwan na ang nakalipas sa isang mabilis na procedure sa klinika niya at maayos ang procedure. Hindi ito masakit kahit kaunti at na-video kong lahat. Makikita ninyo ang aktual na paglalagay at ibabahagi ko ang detalye mamaya sa video. Ang pinaka natatanging katangian ng sensor ay ang tagal nito. Ang unang Eversense ay tumatagal ng 90 araw. Ang Eversense E3 na nasubukan ko ay tumagal ng 180 araw. Pero kamakailan lang inilunsad ang bagong bersyon, ang Eversense, 365 at ito ay tumatagal ng buong taon. Abalang Dexcom at Freestyle Libre sa pagpuri sa sarili nila dahil napahaba nila ang sensor life ng 15 araw na nakakatawa para sa akin. Pero sige, tuloy lang. Ang susunod na bahagi ng Eversense system na kailangan nating pag-usapan ay ang natatanggal na transmitter na nakalagay sa braso ko. Sa ibabaw lang ng naka-implant na sensor habang ang sensor naman ay nasa ilalim ng aking balat. Kinukuha ng transmitter ang glucose reading mula sa interstitial fluid, pinapagana ang sensor, at wireless na ipinapadala ang impormasyon ng glucose sa app ng aking telepono. Tuwing 5 minuto, basta't nasa loob ng 25 talampakan ang telepono ko. Oo, gumagana ito sa iOS at Android. Balik tayo sa transmitter, may dapat ka pang malaman, lalo na kung ano mangyayari kapag pinindot mo ang maliit na button. Dito ang transmitter ay may hugis itlog na may makinis na ibabaw na talagang gusto ko dahil hindi ito sumasabit sa mga bagay. Water resistant ito kaya pwede suotin habang naliligo pero madalas ko pa ring inaalis kapag maliligo o lalangoy. Kahit mukhang malaki, nagulat ako sa gaan nito. Nang isuot ko ito sa braso, agad kong nakalimutang suot ko pa kahit mahaba ito ng halos 2 pulgada. Ang Eversense transmitter ay kasing laki ng Dexcom G6, hindi siya maliit gaya ng nakikita ninyo. Mas malaki rin ito kaysa sa original na Freestyle Libre, pati na rin sa Dexcom G7 at Freestyle Libre 3. Hindi man lang kasing liit ang Eversense, ngunit may dahilan kung bakit mas marami ang nagagawa ng Eversense transmitter kaysa Freestyle Libre o Dexcom. Ipapakita ko sa iyo. Sa simula, ang Eversense transmitter ay nagba-vibrate para makatanggap ka ng mga nakakustomize na on-body alert kapag masyadong mababa o mataas ang blood sugar mo. Narinig mo? Mas okay ito kaysa sa dating CGM alerts na sa phone ko lang pumupunta. Lalo na kapag tulog ako at naka-vibrate lang ang phone. Di ako nagigising kahit may alerts, tuloy-tuloy tulog ko. Sa kabilang banda, kapag binuksan ko naman ang tunog ng alerts ko, nagigising nga ako pero nagigising din ang buong pamilya. Di perpekto pero mas gusto ko ang Eversense on-body alerts dahil ako lang ang nagigising, hindi ang iba. Astig din sa on-body alerts kapag naglalakad ako, hindi ko na kailangan dalhin ang cellphone ko. At nakakakakuha pa rin ako ng alert mula sa CGM kapag kailangan. Kapag may alert, hindi lang transmitter ang nagva-vibrate, may maliit ding pulang ilaw na umiilaw. Maari mong i-snooze ang alert sa pagpindot ng button o pag-acknowledge sa app. Magiging berde ang ilaw. Maganda ang feature pero may konti akong reklamo. Iba-iba ang vibration pattern ng sistema depende sa pangyayari. Mahaba para sa mataas, maikli para sa mababa. Minsan kapag abala ako, nararamdaman ko ang vibration pero hindi ko alam kung alin yon. Tumataas ba ako o bumababa? Wala talagang ibang paraan kundi tingnan ng cellphone ko at mag-click sa mga screen. Kaya Eversense, kung nakikinig ka, may ideya ako. Paano kung gumamit kayo ng mas maraming kulay? Pwede nyo bang gawin yon? Pula para mababang blood sugar, dilaw para mataas, asul para sa iba pa. Malaking tulong ito. Ang susunod na tampok ng Eversense ay talagang kamangha-mangha. Naranasan mo nga bang matanggal ang CGM sensor mo nang hindi sinasadya? Ako, oo.
Nabangga ko ang mga pinto at natanggal ko ang sensor ko habang natatanggal ng t-shirt o backpack. Nangyari na ito ilang beses. Sa Freestyle Libre o Dexcom, kapag natanggal ang sensor, halos wala na yon dahil hindi mo na ito maibabalik. Pero sa Eversense transmitter, okay lang kahit matanggal ito. Pwede mong tanggalin at ibalik ito kahit kailan mo gusto. Kahit gusto mo lang maranasan maligo ng walang CGM o para sa mga matitinding adventure sa kwarto mo, ha? Ang Eversense transmitter ay idinidikit sa balat gamit ang double-sided silicone patch. Isang size sa transmitter, isa sa balat. Transparent o puti ang kulay ng mga patch at sobrang hiyang sila sa balat ko. Hindi sila nagiiwan ng maduming adhesive residue at wala talagang nagiging iritasyon sa balat. Kapag nilalagay ang patch na may transmitter, siguraduhin nakapatong ito sa ibabaw ng naka-implant na sensor. Gamitin ang placement guide sa app para makita ang signal strength at matulungan kang mailagay ng tama ang transmitter. Hindi ko palaging ginagamit ang placement guide dahil nararamdaman ko naman ang sensor sa ilalim ng balat gamit ang daliri ko. Inilalagay ko lang ang gitna ng patch mismo sa ibabaw nito at gumagana yon para sa akin. Ang ayaw ko lang sa mga patch na ito, malaki sila. Maisip ko na pwede kong kunin ang gunting at gupitin ang hindi ko kailangan. Pwede ko talagang gupitin ang patch hanggang kalahati ng orihinal nitong laki at kapit pa rin ito ng maayos sa braso ko. Ngayon, kapag tinatanggal ko ang transmitter, pinapatay ko rin ito para hindi ito umingay kapag nawalan ng koneksyon sa sensor. Nakakainis talaga yon. At dahil nabanggit ko na rin ang pagtanggal ng transmitter, kailangan mo talagang gawin yun ng regular kasi kailangan itong i-charge. Ayon sa opisyal na impormasyon, tumatagal daw ng 24 na oras ang baterya ng transmitter pero hindi yun eksaktong totoo. Based sa karanasan ko, tumatagal talaga ng 2 buong araw ang baterya, kaya mga 48 oras. Kapag umabot na sa 10% ang baterya, magsisimula ka ng kulitin ng mga nakakainis na alarma. Nang-charge ako tuwing mga 36 na oras pero ang rekomendasyon ay i-charge ang transmitter araw-araw. Madaming tao ang ginagawa ito habang naliligo. Sabi nga ng kaibigan kong gumagamit ng Eversense, nakakainis lang daw kasi kailangan maligo araw-araw pero wag mo na lang pansinin. Gusto ko sa Eversense na may bagong patch araw-araw sa package ko kaya lagi kong naibabalik ang transmitter gamit ito. Para i-full charge ang transmitter mula 0, 15 minuto ang kailangan. Pero base sa karanasan ko, sapat na ang 10 minutong charge bawat araw. At saka, 13 buwan ang itinatagal ng transmitter, pagkatapos nun, hindi na ito gagana at kailangan mo nang kumuha ng bago. Aminin ko, malaking kahinaan ng sistema ang kailangang i-charge ang transmitter. Tuwing alis ako, kailangan ko na namang magdala ng dagdag na charger. Sa kabilang banda, hindi ko na kailangan mag-alala tungkol sa pagdadala ng mga pamalit na sensor na ginagawa ko noon sa Dexcom at Libre, kaya plus points na rin yon. Sa tingin ko, mas malaki pa rin ang charger ng Eversense E3 kaysa sa dapat. Kailangan mong ilagay ang transmitter sa cradle, kaya kung makalimutan mo ito sa bahay, yari ka. Magandang balita, ang bagong Eversense 365 ay may USB slot na direkta sa transmitter. Pwede mo nang alisin ang abalang ito. Ngayon, hindi ko na ito ma-charge. Ang susunod na mahalagang aspeto ng Eversense system ay ang katumpakan. Sa nakaraang 6 na buwan, kinunan ko ng larawan ang bawat finger prick at inihambing ang Eversense readings sa glucometer ko. At ikinagagalak kong iulat na humanga ako sa mga resulta. Napakatumpak at napakaasahan ng CGM na ito. Para sa akin, mas maasahan ito kaysa ibang CGM na nasubukan ko. Seryoso, ngayon, bago ko sabihin sa inyo kung bakit, sa tingin ko ay napaka-maaasahan ito. Ipakikita ko kung paano ikinukumpara ang Eversense sa Freestyle Libre at Dexcom sa papel. Sa clinical na pag-aaral, karaniwang ginagamit ang Mean Absolute Relative Difference, MARD, para sukatin ang katumpakan ng CGM. Mas mababa ang MARD, mas tumpak ang CGM. Ang Freestyle Libre 3 halimbawa ay may markang 79%. Ang Dexcom D7 ay may markang 82% at ang Eversense E3 ay may markang 85%. Batay sa mga numerong ito, mas tumpak dapat ang Libre at Dexcom. Sa realidad, hindi naman talaga mahalaga ang porsyentong ito. Basta't mas mababa sa 10% ay okay na sa akin, ang iba ay puro ingay at marketing. Mahalaga sa akin ngayon kung mapagkakatiwalaan ko ang glucose reading na sistema anumang oras. Problema ko sa tradisyonal na CGMs, minsan nahihigaan ko ang sensor habang natutulog. Ang presyon sa bahaging yon ay maaring magdulot ng maling mababang pagbabasa o compression lows. Ang talagang astig sa Eversense ay hindi pa ako nagkaroon ng compression low kahit kailan dahil dito.
Hindi ko maintindihan kung bakit pero kahit matulog akong nakadapa sa sensor, wala talagang lumalabas na pekeng mababang readings. Isa pang dahilan kung bakit sa tingin ko ay napaka-accurate at maasahan ng Eversense ay dahil regular ko itong kinakalibrate gamit ang mga pagbabasa ng asukal ko sa dugo mula sa glucometer. Ipakikita ko sa inyo kung paano ko eksaktong ginagawa yon maya-maya. Pero una, kailangan nating pag-usapan ang malaking issue dito, ang proseso ng paglalagay. At tingnan mo, sigurado akong iniisip mo, Tom, maganda lahat ng sinasabi mo tungkol sa Eversense. Pero bakit ko naman ipapasok ang isang bagay sa ilalim ng balat ko? Bakit ko hahayaang hiwain ng ibang tao ang balat ko? Naiintindihan ko yan. Ganon din mismo ang naramdaman ko ng matagal na panahon. Lahat na kaibigan kong gumamit ng Eversense ay nagsabing hindi naman mahirap ilagay at dapat ko raw subukan. Medyo napanatag ako pero pagdating ng araw ng paglalagay, talagang kinabahan ako. At dahil dyan, sa susunod na bahagi, gusto kong ipakita sa inyo ang buong proseso, hakbang-hakbang, at ibahagi kung ano talaga ang naramdaman ko. Unang ginawa ng doktor ay minarkahan ang parte kung saan ilalagay ang sensor. Pagkatapos, dinisinfect niya ang bahagi at binigyan ako ng iniksyon dahil ang natitirang bahagi ng proseso ay gagawin sa ilalim ng lokal na anesthesia. Nararamdaman ko ang karayom at pampamanhid na ini-inject sa braso ko pero ang iniksyon lang ang medyo hindi komportable sa paglalagay ng sensor. Pagkatapos noon, wala na akong naramdaman. May konting dugo sa susunod na clip, kaya kung naiistorbo ka, pwede kang lumingon muna. Gumamit ang doktor ng scalpel para gumawa ng maliit na hiwa sa braso ko, tapos ginamit ang asul na kasangkapan para gumawa ng bulsa sa ilalim ng balat. Doon nilalagay ang sensor. Ang aktual na paglalagay ng implant ay gamit ang insertion tool na ito na may nakalagay ng sensor at basta na lang ipinasok lang ng doktor ang sensor sa ilalim ng balat ko. Pagkatapos, pinisil niya ng ilang minuto para tumigil ang pagdurugo, nilagyan ng steri strips at taguderm patch para isara ang sugat. By the way, ang sensor ay aprobado lang ilagay sa itaas na bahagi ng braso. At karamihan sa kanila ay nilalagay sa maliit na bahagi sa pagitan ng balikat at ng kalamnan ng triceps. Pero ipinaladay ko ito ng mas paatras sa braso ko at mas mataas kaysa dati kong pwesto ng disposable CGM sensors. Ngayon, karanon, ang paglalagay ay dapat tumagal ng mas mababa sa 5 minuto pero masasabi kong sa kaso ko, mas matagal ito kaysa doon. Lumabas na medyo makapal pala ang balat ko kaya kinailangan ng doktor na gumawa ng mas malaking hiwa at gumamit ng kaanting dagdag na puwersa kaysa sa normal para mailagay ang sensor. Hindi niya ito madalas gawin at dahil kinukunan ng video ng cameraman ko, naging mas stressful para sa kanyang sitwasyon na maiintindihan naman. Sa kabuuan, siguro mga 15 o 20 minuto ang inabot para matapos ang lahat. Hindi naman masakit at okay lang sa akin ulitin. Ganito na ngayon ang itsura, 1 oras matapos ang paglalagay. Ang larawang ito ay kuha 4 na araw matapos ang paglalagay at ang larawang ito naman ay kuha 10 araw matapos ang paglalagay. Pagkatanggal ng steri strips, tuluyan ng gumaling ang sugat. Sa totoo lang, inirekomenda ko na panatilihin ang steri strips hanggat maaari hanggang kusa na lang itong matanggal. Para talagang gumaling na maayos ang sugat mo, isang bagay na dapat tandaan ay kailangan mong panatilihing tuyo at malinis ang sugat sa loob ng 5 araw. Pagkatapos ng paglalagay, pwede akong maligo sa shower pero hindi ako pwedeng magbabad sa bathtub o lumangoy. Sinabihan din akong iwasan magbuhat ng mabigat sa loob ng 5 araw. Pagkatapos mismo ng paglalagay, dadaan ang sensor sa 24 oras na warm-up period kaya wala kang matatanggap na readings sa unang araw mo. Ginamit ko ang oras para i-download at i-set up ang Eversense app sa phone ko at i-konekta ang transmitter ko. Pagkalipas ng 24 na oras mula paglalagay, abisuhan ka ng sistema na ikabit ang transmitter. Ginawa ko agad yon tapos mga 10 minuto pagkatapos, pinagawa nito sa akin ang pagtusok sa daliri at ilagay ang glucose value para makalibrate ang sensor sa unang pagkakataon. Sa initialization phase, kailangan kong tapusin ang 4 na calibration na may hindi bababa sa 2 oras na pagitan bawat isa, lahat sa loob ng 36 na oras. Hindi ko nagustuhan ang unang calibration cycle pero pagkatapos nun, mas naging madali na ang lahat. Sa unang 21 araw, kailangan kong mag-calibrate ng 2 beses sa isang araw at sa natitirang 159 na araw, 1 beses na lang ako kailangang mag-calibrate bawat araw. Nakakainis talaga na regular i-calibrate ang Eversense sensor lalo na kung hindi mo magawa sa oras at kailangan mong ulitin ang initialization. Naranasan ko rin ito. Sa aking karanasan, ang regular na calibration ng sensor sa tamang oras ay nabibigay ng tumpak na resulta. Ang pinakamagandang oras para mag-calibrate para sa akin ay tuwing maaga ng umaga. Pwede mo itong gawin kahit kailan basta stable ang blood sugar mo, tulad ng nasa talahan na yan. Sa 180 araw na paggamit ko ng sensor, nag-calibrate ako ng 230 beses. Sa tingin ko, sulit ito para sa tiyak na resulta.
Ang magandang balita ay sa bagong Eversense 365. Kailangan mo lang mag-calibrate lingguhan kaya magiging 60. 7 calibration na lang ito sa loob ng isang buong taon, kasama na ang initialization phase. Magandang upgrade talaga yan. Sunod, pag-usapan natin kung ano mangyayari kapag nag-expire ang sensor. Nakareceive ako ng paalala sa telepono na kailangang palitan ang sensor. 6 na buwan na mula nang ikabit ang sensor at halos di na makita ang peklat sa braso ko. Hindi ako nainis o na-inconvenience sa sensor sa ilalim ng balat ko. Akala ko naramdaman ko lang ito ilang araw matapos ilagay nang may bahagyang sensasyon sa braso ko. Mabilis din naman itong nawala at hindi na bumalik, kaya siguro guni-guni ko lang yon. Ngayon, isang bagay na kailangan nating tandaan ay kailangan muling hiwain ng doktor sa parehong lugar para tanggalin ang sensor. Kaya sana maging kasing ayos din ng una ang paggaling. Ngayon, sa pagkakaintindi ko, ang tamang proseso ay ilagay ang bagong Eversense sensor sa bagong pwesto sa kabilang braso. Narinig ko sa ilang kaibigan na ginagamit nila ulit ang parehong bahagi para maiwasan ang dagdag na hiwa at peklat. Hindi ko sinasabi na yon ang dapat mong gawin. Sinasabi ko lang kung ano ang narinig ko. Sunod, kailangan nating pag-usapan ang Eversense app. Alam kong ayaw niyo panuurin akong mag-tap, kaya paikliin ko ito. Mahaladang pag-usapan ito dahil hindi naman masama ang app, pero di kasing elegante ng UI ng Freestyle Libre o Dexcom. May standard glucose tab na nagpapakita ng glucose number, trend arrow, at graph. Pwedeng i-zoom. Pwede bang may magpaliwanag kung bakit napakalaki ng glucose number at wala ito sa gitna? At bakit nag-overlay ang dalawang numerong ito kaya hindi mabasa ng maayos? Kailangan ninyong ayusin ito ever since na yun na. Malamang kumpleto naman ang app sa features at impormasyon, pero hindi lang maganda ang itsura nito. Isang maliit na detalye na gusto ko ay pwede kang mag-tap kahit saan sa screen para mag-log ng mga event tulad ng pagkain, insulin o ehersisyo. Maganda rin na mas detalyado ang mga ulat na ito, mas marami silang data at insights kaysa Dexcom o Libre na naging kapakipakinabang sa akin. Pero ang isang bagay na malamang na interesado kayong lahat ay ang mga alert settings. May standard na high at low alerts ang Eversense, pero ang high alert level ay pwedeng itakda lang sa 185 malagans per deciliter pataas. Hindi ko ito maiset sa 150 o 160 na nakasanayan ko pati sa low alerts. Mari ko lang itong itakda sa 60 o 65 mg per deciliter, hindi ko ito maiset sa 80 o 70. Eversense, kung nanonood kayo, pakitanggal ang mga hindi kailangang limitasyon at bigyan kami ng mas maraming flexibility sa alerts. Kailangan na namin yan ngayon. Sa totoo lang, nung una kong nakita ang restriction na yan, medyo nainis talaga ako, pero pagkatapos ay nakahanap ako ng solusyon sa problemang ito. Ang Eversense ay may predictive alerts na mag-aalerto bago ka umabot sa mataas o mababang level. Maaring itakdang oras sa 10, 20 o 30 minuto kapag naka-on, inaalertuhan ako ng sistema bago ako tumaas o bumaba ng sobra. Malaking tulong ito dahil may magagawa ako bago mangyari. Meron ding rate of change alerts ang Eversense pero hindi ko kailangan dahil sapat na sa akin ang predictive alerts. Sa mga mahilig mag-snooze ng alerts, sa Eversense, babalik ang alarms bawat 30 minuto hanggang normal uli ang glucose mo. May temporary profiles din ang sistema para pansamantalang baguhin ang alarm levels hanggang 36 na oras at mawala ang alerts. Kung gusto mo, bago ko ibigay ang huling opinion ko sa Eversense, may 6 pa akong gustong talakayin na napansin ko. Hindi ito napag-uusapan pero mahalaga para sa akin. Una, kung unang beses mo magpapalagay ng sensor, irerekomenda ko na pumunta ka sa isang doktor na may karanasan at maraming beses nang gumawa nito. Makakatulong ito para hindi maging kasing stressful ng sa akin ang unang beses mo. Tanging Eversense ang CGM sensor na aprobadong gamitin habang sumasailalim sa MRI. Kapag sumailalim ka sa scan, kailangan mong tanggalin ang transmitter pero hindi mawawala ang sensor na siguradong isang malaking plus. Pangatlo, gaya ng sa Dexcom o Freestyle Libre, maaring ibahagi ang glucose data mula Eversense sa hanggang 5 tagapag-alaga na makakakita nito real-time sa kanilang smart device. Pang-apat, ayaw ng Eversense transmitter ng init. Habang nasa bangka ako at walang t-shirt sa ilalim ng araw, sobrang uminit kaya tumigil sa pagkuha ng reading. Kailangan kong isuot muli ang t-shirt at ilagay ang transmitter sa lilim bago ito gumana ulit. Numero 5. Kung ikaw o ang doktor mo ay mahilig mag-analisa ng numero tulad ko, maaari mong ipa-upload lahat ng data mo ng otomatiko gamit ang web-based na app na DMS. Ang app na ito ay may lahat ng mga graph at ulat na may isip mo. Numero 6.
Hindi maganda ang integration ng Eversense system, compatible lang ito sa Apple Health at Xtrip. Pero halos hindi ito compatible sa kahit anong insulin pump o algorithm, kahit sa mga do-it-yourself na solusyon. Kung kailangan mo ng automated insulin delivery o gustong gumamit ng maraming third-party apps, mas mainam manatili sa Dexcom. Kung interesado ka sa Eversense CGM, baka nagtatanong ka, paano ko ito makukuha? Sasagutin ko yan mamaya pero may malaking pabor muna akong hihilingin. Hindi ako bayad sa mga detalyadong review na ito. Kung may napapala ka sa content ko at gusto mong sumuporta, bisitahin ang patreon.com/typeontalks at sumali sa aking komunidad. Magkakaroon ka ng direct access sa akin at sa mga bonus content ko. Konti lang ang slots sa Patreon group ko kaya sumali ka habang pwede pa. Magkano na nga ba ang Eversense CGM at saan ito eksaktong available? Nakatira ako sa Switzerland at ang 6 na buwan ng Eversense E3 na siyang 180 araw na bersyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,004 na rang Swiss francs na katumbas ng mga 1,500 at 60 US dollars. Kasama na ang sensor, transmitter, parlalagay at lahat ng patches. Hindi lubos na sinaklaw ng insurance ko, bahagi lang ang tinakpan. Depende pa rin sa sitwasyon mo ang saklaw nito. Sa ngayon, ang Eversense CGM ay aprobado lang para sa adulto at ipinapamahagi ng Ascensia, malaking kumpanya sa diabetes. Kaya available sila hindi lang sa Switzerland, kundi pati sa US at ilang bansa sa Europa. Kung nasa US ka, maaari mo nang makuha ang 365 araw na bersyon. Aprobado na ito ng FDA at available na sa Europa, kaya makukuha mo na ang 180 araw na bersyon. Hintayin pa natin ang CE mark, pero darating na rin ang Eversense 365 na yung taon. Sa ngayon, hindi pa available ang Eversense sa labas ng US at Europa. Bago ko sabihin kung ipagpapatuloy ko ang paggamit ng Eversense CGM, gusto ko munang ibahagi kung sino ang dapat sumubok ng bagong CGM na ito at kung sino ang dapat umiwas dito. Kung gumagamit ka na ng Dexcom, Freestyle, Libre o ibang tradisyonal na CGM. Kung masaya ka sa mga solusyong ito, walang dahilan para lumipat. Pero kung tradisyonal na CGM ang gamit mo at hindi ka kontento, kung may issue ka gaya ng iritasyon, compression, bigat na tatanggal na sensor, maling unang araw na basa, o hindi ka nagigising ng iba sa gabi, dapat mo itong bigyang pansin sa huli. Pumili ka kung gusto mo ng disposable sensor na 10, 14 o 15 araw ang tagal o yung sensor na tumatagal ng 1 taon. May natatanggal na transmitter na kailangan halos araw-araw i-charge. Pinakagusto ko sa Eversense ay hindi kailangan magpalit ng pwesto ng matagal. Hindi ko na kailangang magtiis sa maling CGM readings ng matagal at nakakapresko talaga yon. Maganda rin na may option akong tanggalin ito sa ilang aktibidad. Pero ang problema doon, kapag naka-off ang transmitter, literal na walang readings na makukuha at magkakaroon ka ng butas sa graph mo. Ikaw na ang magdesisyon kung mahalaga yun sa'yo o hindi. Sa tingin ko, isa sa pinakamalaking benepisyo ng CGM ay ang pagsasama nito sa automated insulin delivery ng insulin pump. At sa kasamaang palad, hindi kayang gawin yun ng Eversense, kaya naman nananatili ako sa Dexcom. Hindi lang Eversense ang CGM sa merkado, pinakasikat ding kakumpetensya ang Freestyle Libre 3 at Dexcom G7. Kung gusto mo mapanood ang paghahambing ko sa dalawang sensor, i-click lang ang video na ito at panoorin. Sumali sa Patreon ko at magkita tayo sa susunod. Paalam!